Mark, after watching that, I want to ask you, right now, at this point in your life, would you consider yourself the breadwinner of your family? Teka, gusto niyo ba akong paiyakin dito? Hindi, ako naman buong buhay ko talaga. Hindi ko naman iniisip na porket ako nagtatrabaho, tinatawag nila akong breadwinner. Never ko naisip na dapat may puro sa akin yung nakukuha kong mga biyaya eh. Kasi every time na may gusto ko or may nakukuha ko isang bagay, automatic yan yung family ko talaga included. Kailangan meron din sila. Kailangan talagang meron sila. Kahit ako marami rin akong luho eh. Pero syempre, pag may gusto yung mommy ko, may gusto yung daddy ko, talagang, sige lang, kumuha lang kayo ng kumuha. Parang feeling ko hindi ako nauubusan ng pera. Parang feeling ko napakayaman ko. You mentioned your mom and your dad. Alam ko, growing up, naging iba yung setup ng life mo dahil you grew up without your mom. How was it growing up without your mom? Actually, ako nung bata ako, 'di ba? Lumalaki ako kasama ko dalawang daddy talaga since nung baby pa ako. Happy ako dahil inopen nila sa akin at early age na adopted child ako nung dad ko, tas yung tito ko. Even my mom, nung first time ko pang nakikita yung mommy ko dati, ang tawag ko pa sa kanya, Tita Wubot. So yung pa yung medyo hindi pa ako sanay tawagin siyang mama. Until now na, I'm happy dahil sa lahat ng pinagdaanan ko, sa lahat ng nangyari sa buhay ko, andyan pa rin yung family, kompleto pa rin sila. And hindi siguro ako magsasawa. At hindi ako magsasawang sumuporta at tumulong sa pamilya ko at sa mga kamag-anak ko. How is your relationship with your mom now? Ngayon sobrang siguro dahil hindi ako lumaki sa mami ko, sobrang ingat na ingat ako sa mami ko. Like, kasi si mom medyo, may mga time na pag gumigising madaling araw, nahihilos, makikita ko na lang, may bukol yung ilong, nahulog. So parang iyak sa harap ko. Sabi ko, ingatan mo naman yung sarili mo. Sabi ko, kung kailangan mo tumayo, tawagin mo ko sino man yung dapat mong tawagin para iwas aksidente na rin siya. And I know that, narinig ko rin, Mark, that you're helping out your dad with his condition, hindi ba? Yun yung kasi yung time na yun, may diabetes kasi si daddy. So yung sabi ni doc, parang kailangan na daw putulin yung paa niya. Sabi ko, wag muna doc. Kasi during Starstruck, kapag natanggal ka doon, meron kang amount na makukuha na pera. Sabi ko, pag natanggal ako this week, sabi ko, kaya ko ng bayaran or kaya ko ng bilan ng gamot si daddy para hindi na mangyari yung incident na or yung puputulin niyo pa. Kasi syempre, ayoko namang maging ganun yung sitwasyon ng daddy ko. Wow. So each week nag-aabang ka, ako na ba? Until na ikaw na nga ang nanalo. Ayun, congratulations once again with that, Mark. Pero alam ko na pinakita rin natin yung isa sa mga guro na naging malapit sa puso mo. How close were you with your teachers? Alam ko, growing up without a mom, parang sila yung naging second mom mo na rin. Actually, si Teacher Rosie, siya yung principal namin. Kasi nung yung school ko, ever since grade 1 to high school talaga, sobrang close ako sa mga teacher ko sa school. Then my Teacher Rosie, every time dumadalo ako sa Laguna, hindi pwedeng hindi ako dumadaan sa kanya. Okay. Kasi parang ang laki rin ng utang na loob ko sa kanya and ayokong isipin nila na dahil artista na ako is nagbago na ako. Never na mangyayari yun. Kung meron kang isang message para kay Miss Rosie Quinton, yung teacher, ano ito? Ayan. Teacher Rosie. Pero bago yan, Mark, andito siya, live na live. Miss Rosie, please join us here on stage. Asa nga, Teacher Rosie? Ang high school English teacher ni Mark na tumayong second mom. Hi. Good afternoon, Teacher Rosie. Please join Mark here. Tumayo ko pa talaga dito, teacher. Kahit baha nga eh. May pasok bukas, May Hindi. pasok bukas. Hindi, wala. Walang pasok tomorrow. Miss Rosie, ngayon ang label ni Mark sa showbiz, bad boy ng dance floor. Sa iyong high school ba, bad boy din si Mark? Talaga? Hindi. Mabait na Hindi ako estudyante. papayag ng Hindi, actually si Teacher Rosie, every time umuwi ako sa Laguna, siyempre may mga nababasa siyang chismis, may napapanood siyang TV. Tinatanong niya ako, totoo ba yan? Sino ba yung girlfriend mo ngayon? So you've kept in touch through the years? Yes, siyempre po. Okay. Tsaka pag may nababasa akong mga write-ups, nako, talagang... Apektado kayo, na-hurt din kayo para kay Mark. Teacher Rosie, if you had a message for Mark, anong gusto niyong sabihin kay Mark right now? I just want to... that you could
finish your studies. Find time. Find time. Yes, you have the means already. You have the intelligence, I know. Now you have to find time. There are open universities that you can enroll to. I hope. And education has no age limit. Okay. Anytime you can enroll. And I'll be very happy if you can finish. There you go. Makakatapos ako. Advice, motherly advice from Teacher Rosie. Pero I'm sure, Miss Rosie, napaka-proud po kayo sa achievements na ni Mark. Very much. Hindi pwedeng. At saka walang dapat manira sa kanya. Bawal. Lagot kayo kay Teacher Rosie. Oo. Ikaw naman, anong gusto mo I love sabihin? Ay, teacher, ayan. Maraming salamat, syempre. At thank you po for being proud of me. At alam niyo yung mga ginawa naming kalokohan sa school before. Ah, yes, I Yeah. remember. Ayan po. I have here a short note from you. Ayun. Nako, may When you proof. were in- Ayan. Gusto niyo ba Ano ako po yan, magbasa? Miss Rosie? Ako na magbabasa. Ayan. Please. Okay. You've been a good principal even though we are too naughty and too cute. We love you, teacher. Akin galing to eh. Sa'yo nga yan eh. Wow, yan yung sinulat mo, Mark, years ago kay Years Miss Rosie. ago, yes. Arte-arte pa. At There nako, you go. pag nakita mo yung principal office ni Teacher Rosie, puro pictures kayo makikita mo dun sa desk niya. Wow Kita mo naman. pati, di ba, dun sa computer? Hanggang ngayon nandun pa. And then if you remember, yung first time when you came to school na dala-dala mo yung application for Starstruck, talagang sabi namin, what for? You finish first your studies. Sabi niya, Sir, wala nang pan-tuition si Daddy. Kailangan muna. Kailangan daw. So, bale, wala namang age limit todo suporta kami. And then, Super sa support. school, mayroon kaming text brigade. Halimbawa, sabi ko sa mga bata, okay, 9 o'clock, sabay-sabay tayo ah. Wow naman. Thank you so much for your support, Miss Rosie. Mark, maraming salamat for being here. Thank you so Salamat, much Raymond. again. Mark, if you want to thank anybody or invite for your new show. Siyempre po, abangan nyo po, before 24 oras, Monday to Friday po, Ikaw Sana. Siyempre, every Sunday, SOP. I just want to thank Flawless, Dr. Vicky Bello, American Boulevard, Reebok and Vans. Maraming salamat po. At siyempre po sa family ko, sa mga tita ko, sa lola ko na bumati po sa akin. At sa VTR, maraming salamat. At mahal na mahal ko po kayo. Teacher Rosie, love you. Thank you so I love much. you too. Thank you. There you go, mga kapuso. Palakpakan po natin ang bad boy ng dance floor, Mark Heras. Samantala, tuloy-tuloy pa rin po ang ating telethon.